Hi guys, good morning. Welcome to the Corner Drive. For this video, we've been to last week yung event yun? Test Drive Festival. Test Drive Festival, guys. MOA. Sa MOA. So yun, bali may mga couple of cars na test drive kami. Combination of Chinese, American, and other Japanese cars. So we'll be just reviewing those cars. Simula tayo dun sa Omoda. Let's start to Omoda. So since yung first na tinest drive natin yung Omoda 5 EV. So, And by the way guys, bago tayo mag deep dive doon sa mga cars na test drive natin sa Omoda, mind you guys, si Omoda 2 years old pala. Kumbaga tama ba? 2 years old pala kasi they started around 2022. Pero under Cherry Group. Okay, Para before maset lang yung expectation, 2 years old pa lang yung brand, guys. natin start, siguro gawa natin ng If you really like the review, let's use the 5-star. We'll start with the Omoda. for the Omoda EV, so ang engine performance niya is 200 horsepower. And then for the torque is 340. Tama ba? Subcompact SUV siya, di ba? Subcompact SUV. Oo. Crossover siya. Mukha kasi siyang sedan eh. Oo, nakala ko yung last time, akala ko sedan ba ito? Oo. Hindi pala. Mukha siyang sedan. Anyway. Start natin yung sa performance niya. Pag pinapantran na siya. So, ako muna. So, since ako yung una nag-test drive sa kanya, first chinek ko muna yung throttle response niya on a city drive mode lang. Siguro kung gamit mo siya, hindi siya pag unang approach ng andar niya, hindi mo feel yung jerking. Ang galing nun, sobra. Kasi most of the automatic, so umpisa, ramdam mo yung jerking. Yun, parang may assistant siya sa first engage niya, sa primary drive. Tapos, pag pinandar mo naman siya ng mabilis, tuloy-tuloy, na hindi mo nararamdaman yung gear niya. Sobrang linear and smooth, sobra. So, ganun pala yung feeling na naka 200 horsepower. 200 horsepower na EV. Dahil yun sa electric motor niya talaga eh. Talagang power delivery na electric eh. Ilang stars? For the star sa akin, 5 performance ang gusto ko eh. Ako na lang siguro next. Oh. Siguro kung sa performance, siguro 4.5. Bakit? Kasi ito yung set ko ng baseline for electric vehicle. It's my first time to test drive electric vehicle from Omoda. Actually, from all brands. So from that experience, syempre wala namang perfect car. So that's why I choose the 4.5. But when it comes to, yun nga, nabanggit na ni Kenneth, power delivery, basically kung paano siya tumakbo, wala. Solid. Smooth like butter. Sa akin naman in terms of performance, no? Siguro mga 3.5. Reason being, kumbaga for its price, talagang okay naman yung performance niya, no? Talagang may power din naman compared to other cars in the market. Pero nung naka-test drive din kasi ako ng EV na dalawa yung motor, front and back, parang total of 400 horsepower. Kumbaga dun lang din ako nanggagaling na pag tinapakan mo yung iba. Doon meron naman siyang all-wheel drive system na intelligent all-wheel drive system yung mga iba ko na test drive. Pero yun nga, going back here, kumbaga in terms of performance as an electric vehicle, doon ko binibase yung 3.5. Ngayon, pag in terms of performance overall, i-5 ko na. Kasi doon sa price range niya, guys, walang tutulad. Naka-electric vehicle ka na. Tapos, sulit na sulit yung price, di ba? Tapos, maporma pa yung sasakyan. So, overall package niya, 5. So, for the next one, we're done with the performance. So, how about the comfortability while riding? Sige ako na mauna. In terms of comfort, think ko 4. Maganda yung comfort niya. Panalong-panalo. Siguro, I would compare yung comfort to close to a Honda City. Yun yung comparison ko sa kanya. Sa akin, ang rating ko sa kanya 4 lang. I think okay siya for the 4 for its price point. Kino-consider ko kasi dyan pag sa comfort is yung shock response, tapos yung quiet environment sa loob. Kasi, di ba, yun Yung nga, NVH nakikita kayo din sa mga nagka-car
tine-check nila kung paano mag-response yung door. Hindi So, lang yung kasi door yung tag. sound, hindi lang kasi sound yun eh. Yung parang pag sarado mo, mapapil mo yung talagang solid Yung na thump, pag-close oo. niya. Kasi ibig sabihin, proper insulated yung car. So yun, isa ko yung kino-consider kasi nga, pag nasa city ka, minsan mainit. Di ba? Nakaka-stress din. Tapos, when it comes to handling performance, sobrang lambot. Grabe. Yun nga lang, feeling, Lambot may niya, naman na-stick siya, lang. may lane assist, naman siya. Meron. Meron siyang lane assist. So, in case man, na naka-on yun, hindi naman basta-basta change lane yun. Or yung parang kinakatakutan natin na parang bigla, kasi nga sa sobrang lambot niya, bigla siyang magliliko ka. Oo. So, may mag-a-assist naman sa'yo via software. Tapos, for the shock naman, comfortable naman yung pag-response ng shock niya. It's a typical crossover feeling naman sa akin. Sa akin, same. 4 din ako dyan. Una, siguro simulan ko. Agree ako sa mga sinabi nyo, lalo na doon sa part na yung handling. Sobrang lambot niya din, dude. And coming from a car na user na ganun din yung mostly yung nagamit. I think, ano din siya, parang somehow sanayan. Pero, yun nga, dahil nga sobrang lambot niya, parang sobrang seamless ng pagdadrive mo ron. Wala lang, drive ko pala. Parang ganun level. I-highlight ko lang din. Yung seats, kung naalala nyo guys, Medyo Pogi. sporty siya, no? Oo. pogi. Pasok na dyan yung B-roll dyan. Oo, Meron tayo pogi dyan. ng upuan. Meron pogi ng upuan. Lalo na yung nasa, yung sa driver and passenger side sa Yup. front. Ano Ganda. nga siya eh. Parang somehow cheap version ng Recaro, no? Oo. Ganung vibes, men. So, ako, and Very sporty talaga. yeah, and from our test drive, well, sabi niyo naman, so agree ako dun sa mga sinabi niyo. So, for the next one, yung next natin is interior. Okay, ako na lang siguro mauna. Oh. Ako rito mga 3.5. Actually, maganda yung interior niya. Sobrang para sa akin para siya minimalist. Kung anong kailangan mo, nandun lahat. And ako, tingin ko yun lang importante. And yung infotainment niya, malaki. It's just, ako siguro ang room for improvements lang na nakikita ko is yung mga parts na, yung mga plastic parts nung kotse. Kasi di ba mayroon tayong parang medyo premium feels na mga plastic parts. Totoo, meron magagandang quality na Yup. plastic eh. Oh. Though plastic siya, Siguro, magandang quality. at some point, yun yung part na medyo nag-save up to lower the price and cost. So, yun lang siguro. Kaya ako 3.5. Sa akin din, 3.5 yung rating sa kanya. Yung mga sasakyan ngayon medyo nagiging modern na talaga yung aesthetic nila. Nawawala na yung mga pindutan na gusto natin talaga. So, I think hard pill to swallow yon. Pero, nanggagaling din ako dun sa 3.5 in terms of the quality of the material used. And for its price, I think it can do better in terms of yung mga sourcing nila ng mga materials nila. Okay, Net. So, sa akin naman, it's a 3. Kasi, for its price, actually, the price is under 1.6 million. So, for its price kasi niya, may maganda na kasing napoproduce na material sa loob. So, medyo... Tama, no? Yung mga 1.3 million cars, Oo, maganda pa yung mga mag-sourcing ng hard materials plastic nila. and mostly naka-soft touch na yan sa ibang for its price point na naka-eat din. At the same time, parang hindi na kasi ako sa mga Chinese car kasi I noticed kasi na most of them talaga naka-leather. So parang it's a normal, leatherette. it's a must na sa kanila kasi nga doon nila binabago. Oo. So, yun lang. Okay. So, for the last one is the looks. So, oo. Oh, sige, ako muna. Siguro 4.5. Gusto ko yung looks niya. May kasi ako sa sporty looking na mga sasakyan. Yung front profile niya kasi, very aggressive na nakakatawa yun. Tapos mukha siyang futuristic din. Side profile niya, medyo okay lang. Medyo generic. Tapos yung likod, yun yung favorite ko. Yeah. Ang ganda ng tail bar niya, maganda yung ilaw. Maganda yung pagkaka-design, especially ng likod. So yung pinaka-gusto ko yung rear profile ng sasakyan. Okay. Siguro, next. Ako 4. Medyo futuristic na sporty yung look niya talaga kasi.
parang pag nakita mo sa kalsada, ano yun? May ganong feels. Pero agree, yung side profile medyo basic, Medyo basic. pero yung front and back. Actually, Ganda. yung Panalo. tail height, tail bar yun. Oo. Solid. Nakita ko. May B-roll ulit tayo dyan, makikita. Ganda ng Ang tail ganda. bar, guys. Ang Ibang ganda. klase. Mukhang expensive talaga. Oo, di ba? Sa akin, for my ratings is 3.5 lang. Kasi, Grabe naman, bakit? parang as a whole, no? Parang it's yung parang pinaka-front face niya kasi is parang typical na normal na nag-TV. So, sa akin parang medyo common yung design ni Omoda. So, yun, sa akin. Siguro maglagay lang tayo ng mga any last words or advice or any recommendation to the Omoda EV na test Yung drive final natin. verdict natin. Siguro, sino mag-start? Ako na lang. Yung final verdict ko sa kanya, in terms of would I recommend it to people na naghahanap ng electric vehicle na nasa 1.6 yung range, no? 1.6 million yung range. I think definitely worth considering naman siya. Kasi, yun nga, EV siya, sporty looking, 5-seater, maganda naman yung capacity niya, yung trunk space niya. Tapos meron ka pang little space dun sa harap, napakaliit na space dun sa Yung front. sa front niya, no? Front. Meron siyang Tama. front na, pero ang konti lang eh. So sabi ko in terms of practicality, kung gusto mo naghahanap ka ng ewan ko, second, third car mo, ganda. Mukhang worth considering siya. Siguro ako next. Siguro with that, may pros and cons siya eh. Given a new company, for sure, inisip nila yung reliability. May backend din naman sila ng Cherry Group. Yeah, siguro recommendations, kaya pa nilang i-lower yung pricing. To that point, I think they can lower the price pa. Siguro 1.4, 1.3 yung Agree. magandang spot Agree. for the car. Yes. Siguro Oo. max 1.5. Diba? Lower it pa. Mm. Kasi for 1.6, kumbaga, arguably, merong mga better options talaga. Mm. So, para mapansin sila, they need to lower the price. And with the specifications ng mga kotse, kung makikita mo, mostly mga brands na yan, Chinese car eh, almost magkakadikit eh. Pero, solid. Solid yung mga specs, di ba? Yung mga features. For me naman, maybe, yeah, I will agree naman dun sa sabi nyo for the price. Maybe they can try yung strategy dati ni Geely, yung pagpasok ni Geely. Pagpasok kasi ni Geely, Lowball yung price eh. binabaan nila talaga yung price nila. Oo. Kaya tanda ko yun eh, parang yung from its original price, makakabili ka na ng full rate dati. Oo. Sa Less than 1 million. less than Nakakuray 1 ka na. million, just imagine, sa mga naka-first gen full rate dyan, you know what I mean, di ba? Oo. In terms of performance. Starting price, 800,000. Top of the line, 900,000-ish lang. Oo. Baka pwede nilang gawin. Tapos eventually, Bagger. mark up na lang yung price. Tapos Pag meron silang later demand. on, start to improve. Tapos yung upscale lang din ng price point. Pero when it comes to value for money, medyo nasa gitna. Kasi yun nga, bata pa sila. So, feeling ko marami pa sila mga need na Yun yung kailangang i-balance. No? Parang may backing sila ng Cherry. But at the same time, independent entity din naman sila. So it's hard to figure out. Pero kung- question, di ako familiar eh. Ano ba to? Di ba new lang sila rito sa Philippines? Pero sa China ba? New sila talaga. Bago 2 years old company talaga sila. Though si Cherry medyo matagal-tagal na naman na sila. Parang halos kasabayan sila ni Geely. So yun. That's it for the Omoda 5 EV. EV. Oo.